question na ito, which is the last question, ay magiging tiebreaker. Kung sino ang makasasagot. Hindi basta't nauna lang pumindot. Kasi baka naunang pumindot, mali ang sagot. Pero kung sino ang makakakuha ng tama sagot, this time, siya pong magwawagi ngayong gabi. Ba, naging very, exciting pa ito, oo. Para sa ating ikalimang tanong, eto na, ikalawang Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ayan, ako. Yun lang. Maraming nakapaloob dyan. Mag-ingat sa pag-anticipate ng question dahil wala pang binibitawang Sobrang question. maaga. May laman na marami ang talata. Hindi natin alam kung ano ang particular. Kailangan eksakto yung a-anticipate nyo na sagot. Alright, nag-usap na po sila. Ano ang kanilang question na ina-anticipate na sagutin? Kasi wala pang tanong eh. Yan. Wala pa kasing tanong. Alright. Pero ano ang inyong isasagot at ano ang ina-anticipate ninyong tanong? Osan. Kundi binigyan tayo ng espiritu ng katakutan. Ano po Espiritu ng katakutan po. ang sagot ninyo? Bakit? Ano ba ang inyong in-anticipate na question? Ano po yung hindi ibinigay na Yun ang kanilang in-anticipate na question. Ano yung hindi ibinigay? Yun. All right. I am deeply sorry. Hindi yon ang tanong. Pero, siyempre, kailangan masagot ng Guangzhou. Dahil pag hindi nasagot ng Guangzhou, tie pa rin. Kailangan pa ng isang question. Alright. Pakinggan po natin ulit ang talata at ang katanungan ay ibibigay na buo sa inyo para inyong masagot. Pakinggan po ninyong mabuti. Ikalawang Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ayon sa talata, kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, ano ang ibinigay sa atin bukod sa espiritu ng pag-ibig at ng kahusayan? Yes, kapatid. May sinasagot na si sister. Sister, sige po. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Kapangyarihan is... Correct! Yan, batay sa mga points po na nakuha ng ating mga team, ang nagwagi sa gabing ito, Guangzhou, South Korea. Pero syempre, ay meron naman din consolation po sa ating mga kapatid mula po sa Osan. Yan. Kasi kahit na kayo po ay hindi nagwagi, mayroon pa rin kayong won. Nakita niyo naman, ha? May entry pa. Oh. Para po sa ating mga players, meron kayong 160,000.
Aha. Won. At syempre, meron naman kayo para sa chosen beneficiary po na 120,000 won. At meron kayong 150,000 para sa lokal. Yan. So, waging-wagi pa din. Yan. Pero sino po ba ang ating chosen beneficiary, mga kapatid? At bakit po siya ang ating napili? Sige, Brother Rodel. Siya po ay walang trabaho. Wala po siya dito? Nandito po siya. Nandito siya ngayon. Wala po siyang Okay. trabaho at saka senior na po siya. Senior Pati yung na. asawa niya walang trabaho sa kasalukuyan. Senior na rin. Di ko lang po siya. Di lang siya. Baka naman di ka rin sure na Siguro. baka hindi pa rin senior naman yung kapatid. Pero dito po sila, saan po silang nakalokal? Lokal po siya ng Usan. Osan din. Okay, sige. Sino po ang ating napili? Andyan pala siya eh. Di tatawagin Sis natin. Imelda po, Galbi. Sis ng Jicos. Imelda Galve. Galve. Sis Imelda. Ali po kayo, kapatid. Dito po kayo. Alay sa inyo ng mga kapatid. Dito po sa Osan. Halip po kayo, kapatid. Para sa inyo po ito. At saka sa inyong... Sige po, baka may gusto kayong sabihin, sister. Hindi naman mukhang senior eh. Opo, senior na daw po ba kayo? Ay, talaga? Hindi kayo... Hindi nga, totoo, hindi kayo pa mukhang senior. Mukha lang po yan. Opo. Ayan, baka may gusto kayong sabihin sa ating mga kapatid po. Sige po. Ano sabihin? Maraming salamat po sa mga kapatiran. Bakit nandito na naman ako? Suki na yata ako dito. Baka po meron kayong gusto may parating sa amin. Baka meron kaming higit pong maitulong sa inyo, kapatid. Una po sa lahat, welcome po dito sa Korea. Welcome Opo. back. Ay, pangalawa na po tayo nagkita. Ay, ganun po ba? Salamat. Nakita tayo ulit. Sana po ay lagi kayo pong dadalo ng pagkakatipon. Kung may higit na maitutul, okay naman po ang kalusugan. Wala naman tayong problema sa kalusugan. May diabetes. May diabetes kayo. Yan, meron pong mga gamot na minimaintain na kayo. Meron. Ayan, sige po paalalayan po natin kayo sa ating health ministry para masusustain ang inyo pong medication. Huwag niyong kalilimutan lagi. Ano po bang iniinom ninyong gamot para sa diabetes? Korean. Korean. Ano ba yan? Dapat alam niyo po yung gamot ninyo, no? Kasi kung minsan, baka pag hindi niyo alam at familiar kayo doon sa gamot niyo, baka mamaya nagkakamali kayo ng ginagamit, hindi po magiging maganda sa katawan natin. Ano na po yun, nakita na po nung last year Ng na doktor. mission. Medical mission. Medical mission po. Okay naman Okay lang po. daw po yun. So, ngayon po, controlled naman po yung inyong sugar. Minsan po, pag may nakita akong masasarap, Ayan lang, Pagka nakakita ng mga matamis, ingat lang po, dahil alam nyo, mahirap po yung diabetes. Kasi yung diabetes po, nagkukos ng iba pang sakit. Hindi lang po yung mismong sakit na diabetes, nananatiling ganon. Andyan po yung iba't ibang komplikasyon, kasama na pati pagkabulag, pati yung sakit sa kidney. Kaya ako po alam sabihin, kahit hindi po ako doktor, tinuro po sa akin ni Dr. Bejoben Mostaho. Laging sinasabi, pinapaalala niya po yun sa atin. Sabi ni Brad Joben, hindi po dyan nananatili lang pag hindi maalagaan. At totoo po yun kasi meron na po akong isang dating kaklase ko po na nabulag, tapos nagkasakit sa puso, tapos nagkasakit sa kidney. Nauna po, puso, tapos tinamaan yung kidney. Nagpatuloy ng dialysis. Ayun po, ngayon, wala na. Pinagpahinga na. Ay ibig sabihin, nagkakaroon po ng komplikasyon pag hindi makokontrol, kahit po yung high blood. Pag hindi nakokontrol yung high blood, ganun din po nagiging resulta. Kaya po,
mahalaga yung sinasabit, pinapaalala sa atin ng mga kapatid natin, doktor, na maintenance. Pag maintenance po, hindi kung kailan maisipan lang. Yan. At saka, huwag pong makakawala sa pagkain dahil may gamot naman. Oo, ay, huwag po tayong magpabaya. Ano ho? Kung may may tutulong Sabi po ng asawa ko, kain daw kahit ano kasi may gamot po. Ayun. Opo. Ganyan-ganyan din po sinabi nung kaklase ko eh. Kaya, ingat lang po, kapatid. Sige po, makahingi na po ng alaala, ha? Ayun, ready po tayo. Ayun, doon po tayo, tingin tayo. Halika, dito, Miss Arlene, dito ka, pa-picture tayo. Dadagdag na daw po pala sa inyo ito. Ayan, ayan. Ayan. At dadagdagan pa po kayo, marami pong dagdag yan. Eto po, ready po tayo. 1, 2, 3. Salamat po. Salamat sa Diyos. Samahan kayo ng Panginoon. At nakaalalay po ang kapatiran sa inyong pamilya. Magmo-monitor po kami dahil gaya ng sinabi ng mga kapatid, kayo'y walang hanap buhay, so hindi natin pababayaan naman na kayo po ay sasala sa inyong kailangang pag-sustain sa pang-araw-araw na pagkain. Pagka po, basta sasabi kayo pagka huwag po kayo huwag kayong liliban sa pagkakatipan. Ha? Salamat po. Kaawang kayo ng Panginoon. Salamat mga kapatid, ha? Namala po sa Sis Faith, Brother Rodel Colliantes, Brother Jason Endonilla, at Brother Jason Preaching. Ayan, ganda naman ng ano mo. Keep on preaching. Sige. Salamat po. Ayan. Salamat po. Ayan. Sige po. Thank you po. Salamat po. Yan. At meron pa rin tayo siyempre bonus round para sa ating mga kapatid naman sa Gwangju. At meron tayong 10 katanungan. Sasagutin niyo po sa loob lamang ng 90 segundo. Pagka hindi niyo alam, sabihin niyo lang pass para makapag-proceed tayo sa susunod pong katanungan. At kung meron pa tayong malalabing oras, meron po tayong maaaring balikan. Ito na po ang ating mga katanungan. Ano ang pagkain ng Panginoong Hesukristo? Gawin ang kalooban ng Ama. Sino ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit? Yeso Kristo. Ano ang ibinubunga ng kasalanan pagka malaki na? Kamatayan. Ano ang nasa kapangyarihan ng ating kamay na gawin na hindi natin dapat ikait sa kinauukulan? Gawang mabuti. Saan tayo tinawag ng Diyos na kung saan ay pinaghaharian tayo ng kapayapaan ni Kristo? Sa isang Pass. kaninong mga halimbawa ang dapat nating sundan sa ating mga paghakbang? Halimbawa ng Panginoong Hesus Kristo. Binigyan tayo ng kalayaan na pumili kung kaya't inilagay ng Diyos sa harap natin ang buhay at ang kamatayan. Alin ang dapat nating piliin kung ibig nating mabuhay? Buhay. Kung inaakala ng iba na masama ang maglingkod sa Panginoon, sino ang dapat nating piliin na paglingkuran? Pass. Sino ba dapat natin paglingkuran? Ang Diyos. Ano ang dapat gawin ng tao sa kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon? Para malaman kung siya'y nasa pananampalataya, ano dapat niyang gawin? Sino ang dapat nating kasama upang magawa natin ang kalooban ng Ama kung paano sa langit ay gayon din sa lupa? Ayan. Yung kaninang hindi natin sinasagot na kanina ni Sis Faye. Saan tayo tinawag ng Diyos na kung saan ay pinaghaharian tayo ng kapayapaan ni Kristo? Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na Jay, tinawag din naman kayo sa isang katawan. Yan. Alright. At ang makasagot po ay narito na. Ang pagkain ng Panginoong Jesucristo, ang gawin ng